Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon bilang pasasalamat. Ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang ika-23 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito din, September 8, ay pinagdiriwang natin ang kaarawan ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya palakpakan natin ang mahal na Inang Maria sa kanyang araw ng pagsilang. Bagamat hindi natin maipagdiwang sa liturhiya ang kanyang kaarawan sapagkat mas mataas ang ranggo ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon kaysa sa kapistahan ng kanyang kapanganakan, ay hindi natin mapipigilan ang ating mga puso sa pasasalamat sa kanyang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin na kanyang mga anak. No, the role of Mary in our life is so significant mainly because she is revealed to us as a mother. Siguro naman lahat tayo makaka-relate sa karanasan ng magkaroon ng nanay o kung hindi man ay maging nanay, no? May it be biologically or spiritually or even morally, no? Ang karanasan ng pagkakaroon ng nanay o pagiging nanay ay nagsasabi na mayroong kalooban na nais mangyari. At ang kalooban ay yung mapabuting lagi ang kanyang mga anak. It is a common mission, or perhaps the most essential for all mothers, to desire that their children be led in the right path. And that has been the message of Mary ever since, na lahat tayo ay madala sa tamang landas, sa landas ng kanyang anak na si Jesus. Dahil ang karanasan ng pagtanggap kay Jesus sa buhay natin ay pagtanggap at pagyakap sa tunay na nanatili at panghabang buhay na kapayapaan. Hindi ba lahat din tayo nagnanais ng ganitong karanasan? Especially when we go through difficult times. Especially when we go through problems in life. Like for instance, I'm sure at this very moment as I speak to you, you can recall a problem that you are going through. I am sure that everyone present here has their own fair share of human struggles. Kanya-kanya lang tayo ng antas, iba-ibang levels lang yan. Pero lahat tayo may problema, lahat tayo may dinadaanan o may pinagdaraanan. Yung iba, iniisip paano itataguyod ang kanilang pamilya. Yung iba, iniisip paano mairaraos ang buhay araw-araw. Yung iba naman, iniisip, ang problema nila, paano ko mapapatubo yung buhok ko? Paano ko mapapantay ang kilay ko? Paano mawawala yung mga warts ko? Kanya-kanya tayo ng problema. But it all boils down to the truth that we all have a fair share of human struggles. And during those most difficult of all these experiences na madalas sinasarili natin. During those times, those difficult times na kung saan ikaw lang halos ang nakakaalam o ikaw lang halos ang nagbibitbit sa kalooban ng bigat, nagnanais ka na sana may dumating, tumapik sa balikat, humimas sa aking likuran, o humawak sa mukha at magsabing magiging maayos ang lahat. We all want that experience, don't we? For a presence of somebody who will bring peace and hope in our life. And in the first reading for today, maririnig natin kay Propeta Isaías ang isang pangako ng Diyos
Ang sabi niya, ililigtas ko ang aking bayan, ang mga bingi ay makaririnig, ang mga pipi ay makapagsasalita, at dadaloy ang tubig sa natutuyong lupa. These are the signs, God said, of the saving presence of Himself. Na kapag dumating daw ang Diyos sa buhay ng tao, ang mga taingay mabubuksan, ang mga bibigay makapagsasalita, ang natutuyong karanasan ng kaluluway dadaluyan ng tubig ng buhay. Kaya naman siguro, ang Ebanghelyong ibinigay sa atin ay mismong pagpapagaling ni Jesus sa isang bingi at pipi. At ito'y nangyari sa lugar na ang tawag ay Decapolis. The Decapolis is literally translated as the 10 cities. Decapolis. And this place is rooted in Greek tradition, Greek culture. And we know the faith, the culture, and the life of the Greeks. Sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng uri ng Diyos-Diyosan ay mayroon sila. At itong lugar na ito, yung Decapolis, ay lugar kung saan ang iba't ibang lahi mula sa iba't ibang bayan ay nagpupunta at doon naninirahan. Marahil ang karamihan sa kanila ay lumayo sa pananampalataya. Ang karamihan sa kanila lumayo sa salita ng Diyos. Ang karamihan sa kanila ay lumayo sa mga utos ni Yahweh. At ang utos ni Yahweh ay ibinibigay at pinagkakaloob sa tao upang magkaroon ng kaayusan ang kanyang buhay. Remember how God entrusted the 10 Commandments to Moses and were given to the Israelites. It was part of their covenant. Para saan? Para ang buhay ng mga Israelita ay magkaroon ng kaayusan. Isang kaayusan na nawala dahil sa kasalanan. Look at the many conflicts we are in. Most of the time, they are results of our sinfulness. Maaaring kasalanan natin o maaaring sala ng iba. Ang dulot ay kaguluhan ng buhay. And that has been part of our worldly life. We are living in a dysfunctional world because of sin. Adam and Eve, in the beginning, were living their lives perfectly, free from all these worries, free from all struggles and difficulties. But when they committed the first sin, doon na nagsimula ang paghihirap ng tao. Ang dulot nito, kaguluhan. Isang magulong uri ng buhay. Kaya ang pangako ng Diyos, sasagipin ko ang aking bayan. At ang palatandaan, ang mga bingi ay makaririnig, ang mga pipi makapagsasalita. Jesus performed the miracle in the Decapolis region, in the presence of the Gentiles, of all those who have walked away from the Word of God. At maganda yung mga ginawa ng Panginoon, ano? Nung dinala sa Kanya yung pipi at bingi na lalaki, ang unang ginawa ng Panginoon ay ito, inilayo muna niya ang lalaki mula sa karamihan. Inilayo muna ng Diyos ang nangangailangan ng pagpapagaling mula sa karamihan. Ibinukod ng Panginoon. You know, one common experience that we have when we find ourselves in difficult moments, we isolate ourselves. Some people say that, naku, tumatakas tayo sa problema.
But actually, these are just manifestations of a greater reality. That in order for one to receive order in life, healing in life, kailangan tanggapin ang pagbubukod ng Diyos. Kailangang ibukod tayo ng Diyos. To be separated for a greater kind of purpose. Ibinubukod tangi dahil mahalaga, dahil banal. Minsan sa gitna ng kaguluhan ng buhay, kailangan nating matras saglit. Minsan kailangang tumahimik saglit. Minsan kailangang manahimik muna upang ipaalala ang halaga ng iyong sarili, ang halaga ng iyong buhay, ang halaga ng pagtawag ng Diyos sa iyo. At pagkatapos ibinukod, pinagaling niya ang taong ito sa pamamagitan ng kanyang pag-uutos. At ang utos ni Jesus, Ephata, mabuksan. And my dear friends, Jesus was commanding not just the ears of that deaf man. Jesus was commanding the entire world. Because the one speaking here is the Creator Himself. Ang lumikha ng sanlibutan, ang siyang nag-uutos, mabuksan. Mabuksan hindi lamang ang tenga ng lalaking ito, mabuksan ang tenga, isip, mata, at puso ng sanlibutan. Ang mga isip, mata, tenga at puso na nagsara sa salita ng Diyos, nagsarado ng pintuan sa inuutos ng Diyos, nagsarado ng pintuan sa paanyaya ng Panginoon sa isang maayos na uri ng buhay. Kapag namumuhay tayo sa kasalanan, o may inaalaga ang kasalanan, nagsasara ang maraming pintuan ng ating pagkatao. Sinaktan ka, niloko ka, kaya naman ikaw din nananakit ng loloko. Nagsasara ang pintuan ng katapatan. Ika'y ginawa ng masama kahit wala kang ginagawang masama sa kanila. Nagsara ang pintuan ng kapatawaran. Gumawa ka ng mabuti sa kanila pero hindi pinahalagahan. Pinagkatiwala mo ang iyong sarili pero hindi pinahalagahan. Nagsasara ang pintuan ng pagtitiwala. At sa pagsasarado ng mga pintuang ito'y nailalayo tayo sa Diyos. Nailalayo tayo sa kaayusan ng buhay. Kaya ang utos ng Panginoon, buksan. Kaya ang ikalawang pagbasang binibigay sa atin, from the letter of James, reminds us, sabi doon, huwag mong itangi ang mga may kaya lamang o ang mga mayayaman lamang. Itangi mo pati ang mga mahihirap. Pantay dapat ang iyong pagtingin sa lahat. Pero sino ang may kayang tumingin ng pantay sa lahat ng taong nasa iyong harapan? Tanging ang taong bukas ang puso, bukas ang isip, bukas ang tainga, bukas ang mata sa ipinaliliwanag at pinahahayag ng Diyos sa ating mga karanasan. Why the poor? Why did James give us an example, the poor? Because the poor, my dear friends,
easily embrace the faith. Because they have nothing with them, wala silang pinanghahawakan, madali silang kumapit sa Diyos. Ang isang taong dukha ay madaling kumapit sa Diyos. Madaling magtiwala sa Diyos. Masaktan man siya ng mundo, maloko man siya ng mundo, gawan man siya ng masama ng mundo, ay kaya niyang kumapit sa Diyos na alam niyang tumutupad sa lahat ng kanyang pangako. But in order for us to see that in all people in front of us, to recognize the value of people in front of us, we must open our hearts to what God is telling us. He comes to us. Dumarating ang Panginoon. Yung imahe na sinasabi natin na gusto nating maranasan, yung darating upang sabihin sa iyo, magiging maayos ang lahat. Yung imahe na sinasabi natin na nagsasabi sa atin, may pag-asa. Yung imahe na nagsasabi sa atin, okay lang yan. Lakasan mo ang loob mo. Yung kapag kausap mo ay magdudulot sa iyo ng kapayapaan, ito'y presensya ng Diyos. And God do send people. He does send people who will carry His presence in our lives. Magsusugo siya ng mga tao at madalas yung nagsinusugo niya sa atin, hindi natin ini-expect. At ipararamdam niya sa atin yung kailangan nating maramdaman. We just have to open our hearts. I'm sure many of you are aware that Pope Francis went to the different countries in Asia for his papal visit. No? At mayroong mga nagiging viral na mga videos ngayon ng kanyang pagbisita sa Indonesia. Ang isang video ay tungkol doon sa isang babae. Nakasakay si Pope Francis sa kanyang kotse at huminto yung kotse at binaba ni Pope Francis yung bintana at lumapit sa kanya yung isang Indonesian na nanay, bit-bit yung kanyang anak. Paglapit niya kay Pope Francis, hindi naman sila nagkakaintindihan. Hindi naman nakakaintindi ng Italian o ng Spanish itong Indonesian na ito. But at that moment when Pope Francis blessed her child, yung presensya lamang ni Pope Francis ay umiyak na yung nanay. Umalis na yung sasakyan ni Pope Francis, yung nanay, iyak pa rin ang iyak. Ramdam na ramdam ang presensya ng Diyos. Sa isa pang video, sa isang papal audience doon sa Indonesia, nakaupo ang mga lalaki at dumaraan si Pope Francis at nagmamano sila kay Pope Francis. At ang isang lalaki ay hindi napigilan ng kanyang sarili sa pagdaan ni Pope Francis, humagulgul na lamang sa iyak. Yumakap sa Santo Papa. At ang Santo Papa naman, niyakap din siya. At sa oras na yon, walang salita, pero naramdaman ang awa. Walang salita, pero naramdaman ang unawa. Walang salita, pero naramdaman ang pagmamahal. And that is what we long for. We who are living in this valley of tears, the banished children of Eve, we long for that presence. And just imagine, my dear friends, if we will be able to carry that same presence to each other, kung madadala natin yung parehas na presensya ng Diyos sa isa't isa,
walang salita, pero mararamdaman ng awa. This would be a way, way beautiful world. Families will be able to live together in real peace. The poor will feel the love that they long for. Walang batang makararanas ng pang-abandona. Walang mag-asawa ang maghihiwalay. Walang mga magkakapamilya ang magsasakitan. And this is our prayer today. Na sana sa gitna ng kahinaan natin, ay bigyan tayo ng pagkakataon at lakas ng loob na dalhin ang presensya ng Diyos sa isa't isa.